Mga sangkay, anong milagro ang nangyari sa Ilog Pasig? So alam naman po natin mga sangkay no, na ang Ilog Pasig ay talagang namang mabaho, no? Madumi. Hindi napapasyalan. Yan po ang Ilog Pasig mga sangkay for the longest time na kumbaga nakikita po natin ang napakaganda sanang ilog na yan. Pero mga sangkay, may milagro pong nangyari. At kung ano yan, pag-uusapan po natin mga sangkay. Bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. Alright? I-check nyo lamang po yung subscribe. Then pindutin nyo po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre guys, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon mga sangkay, ito po kasi ang ganap. Ilog Pasig. May milagrong nangyari. Ito pakinggan po ninyo mula po ito kay Cara David mga sangkay, ang reporter po. Isa sa mga kilalang reporter ng GMA News. Ayan po. May post siya kung saan sumakay po siya ng ferry sa Ilog Pasig. Magandang tanghali mga kapuso. Pansinin nyo yung buong paligid hindi ganito yung dati yung Ilog Pasig. Magandang tanghali mga kapuso. Andito tayo ngayon nakasakay sa ferry ng Pasig at binabagtas natin ang ilog ng Pasig. All 27 kilometers ng Pasig River. So, nanggaling kami kanina sa may bandang Binondo. Sa Escolta pala. Nanggaling kami ng Escolta and it will take us around mga 14 minutes papunta sa pinakadulo ng Pasig River which is in Taguig. Guys, sabi nung iba, di ba, mabaho daw sa Ilog Pasig. Alam mo, wala naman ako naaamoy. You see? Walang naaamoy na baho sa Ilog Pasig. So ano ba nangyari? Anong milagro yung nangyari? Bakit po hindi na mabaho ang Ilog Pasig? Bakit kung titingnan po natin, guys, simula kanina yung video ni Cara David, wala po tayo nakitang mga basura. Ano ang ginawa ng pamahalaang ito sa Ilog Pasig? Okay naman eh. Okay na okay. Yan, Kung gusto nyo makaiwas sa traffic, ayun, sumakay kayo ng ferry na to. Bonggang-bongga. Kita nyo mga sangkay? Anong ginawa nila BBM? Dati, punong-puno to ng basura, guys. Halimbawa, pag dumadaan, kasi natry kong sumakay. Nung panahon po ni PRRD kasi, trinay din po itong linisin. Pero hindi po talaga nalinis ng ganung katindi. May ang naging problema doon, hindi po naging consistent. No? At saka wala pong konkretong plano eh. Hindi tulad ngayon mga sangkay, mayroon pong mga project sa Ilog Pasig, like for example, yung Esplanade, di ba? Naging pasyalan po ngayon yung Ilog Pasig. So, ngayon mga sangkay, tingnan po ninyo, malinis ang paligid. May nakita tayo, ito lang. Pero ano to eh? Ano ba tawag dito? Yung halaman mga sangkay na nabubuhay sa tubig. Yun lang. Pero dati mga sangkay, punong-puno to. Maliban sa mga basura, yung mga halaman na nasa tubig, napakarami po. Green po yun mga sangkay. Sobrang dugyot po talaga. Tapos dati umiiwas po yung ferry kapag dumadaan dyan, umiiwas po sa mga basura kasi sobrang dami. Pero ngayon tingnan nyo mga sangkay, napakalinis. Simula dito, tingnan po ninyo. Diba? Ang ganda po ng... Nakakagulat lang to. Ano nangyari sa Ilog Pasig? Ngayon mga sangkay, eto. Tingnan nyo ang ginawang pagbabago kasi. Maliban sa paglilinis, ito ang mayroon sa Ilog Pasig. Pasyalan na po siya. Si Anjan Shen Biginita, owner po ng Arcanto Barbecue. Noon po, nagsimula po kami sa kanto-kanto po na paninda. Kagandahan po dito ay yung mga basura po ay nakaayos na. O, kita nyo? Yung mga basurahan sa Ilog Pasig, kita nyo mga sangkay, nasa ayos. Maganda na po. Parang na tayong nasa ibang bansa. 'Di ba?
Ano nangyari? Bakit ganito na yung mga proyekto sa Pasig River? Maayos na pagkainan, ang ganda na po ng aming tindahan. Bago na po at hindi na po siya basta-basta malilipad ng hangin. Naging masaya po talaga kaming lahat. Hindi lang kami, kundi yung buong pamilya po namin. Binigyan kami ng pagkakataon na makasali po dito ulit. Yung ambience niya mismo, sobrang ganda ng view niya. Ito naman, kasi ito, kay former President Rodrigo Duterte to. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga sangkay na tulay sa gitna po ng Ilog Pasig na pinagawa po during the time of former President Duterte. Pero yung pagpapaganda, like for example, ito, iyan po. Itong mga nasa paligid. At paglilinis na may konkretong plano, iyan po ay sa panahon ni PBBM. Actually, hindi na po natin kailangan magtalo-talo dyan eh. Kasi may hirap sa ating mga Pilipino. So, sobra nating panatiko sa mga politiko. Hindi, dapat may credit niya si ganito. Okay, ma-appreciate natin. Wala namang problema dyan eh. Ito, na-appreciate ko, panahon ni PRRD. Pero ito naman, na-appreciate ko sa panahon ni PBBM. At least ngayon, hindi na po tinatakasan ang Ilog Pasig. Kasi noon mga sangkay, pag sinabing Ilog Pasig, ay ang baho niyan. Ayoko dyan, ang baho niyan. Amoy kanal dyan, amoy imbornal. Kasi ganun talaga yung amoy nun eh. Pero tingnan nyo ngayon, pasyalan na, malinis na. Hindi siya yung tipong malinis na pwede nang maligo dyan. Kagaya ng ibang bansa, na ano siya, nabuhay po itong Ilog Pasig na to. Nawala po yung mga basura. And Ayan o, sino mag-aakala na ganyan na ngayon yan? open, and then ang lamig na rin ng area. Alam nyo guys, gusto kong ibigay yung credit lang na to kay First Lady Lisa Marcos. No? Kasi alam ko may mga DDS na ayaw dyan. Pero itong Ilog Pasig, siya po kasi yung nag-isip niya, naggawing ganyan yan. Kung kaya't pasyalan na ngayon, tapos namigay po ng mga, ano ba tawag doon? Yung tindahan ng mga nasa paligid po ng Ilog Pasig. Kasi pasyalan na po yan. Kung hindi nyo pa po natatry, ako kasi twice na ako nakapunta dyan. Nung nagbukas ang phase 3 ata yon at phase 4, hindi ako nagkakamali. Pumunta po ako pa, I mean, after ng pagbubukas nun, mga sumunod na araw, pumunta kami with the family. Tapos na masyal dyan. Apakaganda guys. May marami na pong nagde-date. Tapos may mga nagkakantahan dyan. May mga, maraming nakakatuwang pwedeng magawa dyan. No, hindi na po tulad dati na talagang Pasig River, wala, ang daming basura dyan. Ang proyektong ito, ang Bigyang Buhay Muli, Ayan, ang tawag dyan, Pasig Bigyang Buhay Muli program. ay katulad po naming mga mabababang sektor ng nagnenegosyo ay nabigyan kami ng pagkakataon na makapagtinda po dito at mabigyang buhay muli ang ating kapaligiran na maging maayos, maging magandang pasyalan po. Pasig Bigyang Buhay Muli! Maraming salamat, President Marcos Jr. Buti nga na to ngayon eh. Kumbaga, nabuhay muli itong Ilog Pasig kasi para po sa inyong kalaman, itong Pasig River ay isa sa mga mahalaga pagdating po sa kasaysayan ng ating bansa. Pagdating po sa kalakalan noong unang panahon, ang Ilog Pasig ang pinaka-busy na area sa Pilipinas. Dahil dyan po dumadaan lahat. Nasira lang to ng World War II. No, nawasak po talaga. Ngayon mga sangkay, eto, ano nga ba mayroon sa Ilog Pasig? Nakita ko itong post. Eto, kapag may malasakit ang leader, may resulta. Ito ang ginawa nila Pangulong Marcos. Noon, marumi, mabaho, iniiwasan. Taon-taon, simbolo ng kapabayaan ang Pasig River. Dahil walang gustong kumilos, kundi dahil sa lawak at komplikasyon ng problema. Ito yung nangyari noon. Diba? Pero ngayon, tingnan nyo naman. Tingnan nyo yung, titigan nyo mga sanggay kung gaano katindi yung pagbabago. Ito. Ngayon, inaayos, inaalagaan, binubuhay, layunin ng rehabilitasyon na gawing functional public space
ang riverbanks habang pinapangalagaan ang kalikasan. Kita niyo mga sangkay? Oh, ang ganda na dito. Umabot kami dito sa pamamasyal. So, grabe po yung pagbabago ngayon. Ayan oh. Konektado ang kasaysayan at kinabukasan. Kapag natapos daw yung direktang konektado na ang Esplanade sa Fort Santiago, isang tuloy-tuloy na lakaran para sa turista at residente. O, ayan mga sangkay, para po talaga ito sa mga turista at sa mga Pilipino din, syempre. Ganito ang bagong Pilipinas. Kapag ang, makikita po ninyo yung magbabago, di ba? Ito, wala to dati. Ito, sino mag-aakala na magkakaroon ng ganyan? Kaganda. Ang bihira. Di ba? So, sobrang, ako tungtuwa ako kasi bahagi po ito sa kasaysayan ng ating bansa eh. Nakakatuwa na pwede na itong tambayan ngayon. Ayan po. Eh, ikaw pumunta ka doon. May sasakyan ka, maraming paparadahan kayo doon. Ayan. Ang hamon ng mabagal na sistema, bakit hindi agad nababago? Ayan. Hindi madali ang rehabilitasyon, may proseso, koordinasyon at pangangalaga sa kasaysayan at kalikasan. Minsan mabagal ang sistema pero mahalaga ang tamang solusyon kaysa padalos-dalos. Ayan po. Environmental assessment, urban planning, heritage protection, public safety. Ayan na po. Malinaw po ang pagbabago sa Ilog Pasig. Ako tuwang-tuwa ako kasi, guys, tingnan nyo. Ang ganda naman. Grabe, nababalot kasi ito ng kasaysayan eh. Well, ano po ang inyong opinion tungkol dito? Ano sa tingin nyo? Anong milagro ang nangyari sa Ilog Pasig? Bakit sobrang ganda na? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.